Dahil nga sa magandang nilalaro ni Jamie Malonzo at yung stint niya nga dito sa Gilas Pilipinas ngayong FIBA World Cup, madaming European coach nga daw ang nakapansin sa kanya at nagkaka-interes at gusto nga daw siya maglaro sa kanilang bansa or mag-tryout man lang. Ito ay ayon sa rumors. Kung sakali, magandang opportunity na naman nga ito. At Gilas practice, nagkagulo daw pala itong si Calvin Abueva at Terence Romeo. Mabuti na nga lang ay naawat nga daw sila ni L.A. Tenorio. Kung hindi, baka nagkagulo raw ng gusto. Ito ay ayon sa rumors mga ka-O Sports. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan naman na aking FB page sa pag-like nito at pag-follow. At parang sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan mga ka-O Sports. Simula nga nung napunta si Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra, sobrang laki na nga daw ng in-improve niya, lalo na yung outside shooting niya. Mas tumaas ang percentage niya. Kung dati, hinahayaan lang siya tumira nung nasa Northport pa nga siya, ngayon, ibahin na nga ninyo. Nagiging threat na din siya sa labas at nire-respeto na nga ito ng kanyang mga kalaban. Hindi na kasi siya yung puro dunk na lang ang iniisip. Ngayon, hinasa na din niya ang kanyang defensive skills dahil na-push nga siya ng gusto ni Coach Tim Cone. Dahil yun nga ang kinakailangan ng team nila ngayon. Pero yun nga mga ka-O Sports, habang nasa Gilas stint nga siya ngayong FIBA World Cup, may mga nakapansin daw pala sa kanyang laro at height. Especially yung mga European coach. Dahil nakitaan nga siya ng potential. Dahil sa height niyang 6'6" to 6'7", sobrang athletic niya nga daw. May mga kailangan lang daw hasain pa sa kanya para at least makitaan or mapush pa nga siya sa limit lalo kung gusto niya talagang maglaro nga dito sa Europe. Dahil may mga usap-usapan nga na gustong bigyan nga siya ng panibagong contract or imbitahan man lang para maglaro nga sa kanilang bansa. Ano-ano nga ba itong mga bansa na itong mga ka-O Sports? Ito nga yung Italy, Serbia at Slovenia at kasama na nga rin dyan ang Japan. Nililinaw ko lang mga ka-O Sports, rumors lamang ito. Kaya naman handa daw i-triple ng Japan ang current salary nila na kinikita nga ni Malonzo dito sa Pilipinas. Apartment at tirahan pa nga daw sa Japan ang pwede nga nilang may offer, plus tourist guide basta maglaro lang daw siya sa kanilang koponan or sa kabilang liga. Actually, matagal na din daw siya nililigawan ng bidding. Na naman itong si Jamie Malonzo siya mabigyan ng sana personal tanggap niyang offer kung sakaling totoo man nga ito. At makita nga yung possible offer. Kasi once na lifetime lang yan, yung mabigyan mo ng offer sa Japan at Japan. Kahit ang dami na issue na nangyari dito sa James sa pagkatalo nila ng finals. Siguro, na kapag napunta nga talaga siya sa liga na yan, mapupush talaga siya sa limit at malaki yung magiging improvement niya. Nakita na kapag isang tuloy source na nga na siyang naglalaro lumipat ng daw siya liga. sa Japan ngayon. Hindi tayo sigurado kung medyo nagpa-practice lang mabigat ba ang siya iwanan or niya, nagbabakasyon parang lang talaga siya yan. doon. Oo, kalidad yung mga nasa Japan na players at mataas ang sinasahod compare nga sa PBA. Pero baka kasi masayang lang yung talent niya doon. Kasi may mga sumubok na din na Pinoy na nagdaro nga sa bilig. Pero nasayang lang. Katulad na nga lang nila Jason Baltazar. Hindi nagamit ang maayos at nasayang nga yung 1 year niya doon. Pinangkulang siya. Nasa peak pa naman si Malonzo ngayon at nabibigay yung playing time na gusto niya nga mangyari being Ginebra player. Kaya malaking palaisipan nga ito para kay Malonzo. Kung i-entertain niya ba ang kumakalat na rumors na may offer nga siya sa Japan B-League. Pumunta na tayo sa second topic natin. Alam naman siguro ng karamihan na part na nga ng Gilas coaching staff itong si L.A. Tenorio na mas nakakaalam nga ng system na pinapatakbo ni Coach Tim Cone para maging katulong niya nga dito sa system na pinapatakbo niya. Pero yun nga mga ka-O Sports, mabuti na nga lang nandiyan nga daw itong si Tenorio dahil nagkagulo daw pala dito sa practice nga ng Gilas. May hindi nga daw inaasahan na nangyari. At inawat nga raw sila ni Tenorio itong sina Calvin Abueva at Terence Romeo. Ito ay ayon sa rumors. Medyo mainitin kasi talaga ang ulo ng mga yan. Lalo na nga itong sina Abueva at Romeo. Konting kibot lang, nagkakaproblema na nga sila. Kaya nga na aapektuhan talaga lagi yung performance sila.
at nagdadalawang isip na kuhain nga sila dito nga sa Gilas. Ito na nga yung pinaka-ayaw nga nila mangyari, yung magkagulo, yung dalawang mainitan ng ulo. Ayaw na nga nilang maulit yung nangyari dati. Noong nangyari nga dito sa Australia, yung nagkagulo sa Philippine Arena. Mahirap kasing mangyari ulit yun. Kasi nagka-issue na nga ang Pilipinas. Thankful na nga lang daw talaga sila dahil nandiyan si Tenorio para awatin nga sila at nakinig kahit papaano. Dahil nga, tinuturing nga nilang itong kuya. Ang laking bagay din kasi talaga na nandiyan nga si LA. Kasi, pwede nga silang i-guide nga nito. Lalong-lalo na nga sa mga plays na pwede nga nilang gawin dito nga sa Gilas para i-apply nila sa Asian Games. Medyo kapos na din kasi talaga tayo sa oras dahil ilang linggo lang ang gugugulin nga ng Gilas para mga pag-practice. Kaya sana nga lang mag-aayos talaga ang dalawang yan dahil mga key players nga din yan ng Gilas. Kaya nga tinatawag silang bad boys kasi mainitin ang ulo siguro pero pagdating naman sa court, napakalaking bagay ang naiaambag nila. Nililinaw ko lang, ito ay ayon sa rumors lang mga ka-sports. Hanggang dito na lang muna tayo at mag-iingat kayo palagi. Salamat, bye-bye!